At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto, pag-usapan natin etong si Loki, pati na rin yung possible na kapangyarihan nung devil fruit na kinuha niya. Pero bago tayo magsimula, ay pakifollow naman guys etong si Facebook page natin, ayan. So para to, sa mga may trip sa inyo na manga series, etong si Hunter. So yung link niyan ay nandiyan lang kay description at pati kay comment section, so pa-check na lang. At punta na nga tayo dito, balik na tayo kay Loki. So kahapon nga, sa spoiler natin ay sinabi na etong si Loki, pinatay niya itong kanyang tatay para kunin yung kanyang devil fruit. At so kaya dahil dyan ay possible kaya na etong si Loki ay associated siya o di naman kaya yung character niya nakabase mismo sa trickster god ng Norse mythology na eto na nga lang si Loki. So ito siguro familiar na kayo o naririnig nyo na etong si Loki ng Elbaf ay dito pinagbasihan kay Norse mythology ng Loki. At so now, kung possible nga ito ay tignan natin kung ano yung mga posibleng kapangyarihan naman ng DF na nakuha niya. At eto nga yan, yung unang-una, DF Power 1, Shape Shifting. So yung nagpapalit-palit ng anyo o ng itsura. At now, dito ngayon sa Norse mythology ay etong si Loki, siya nga yung tinagurian na trickster god. At kilala siya bilang napakasinungaling saka napaka-deceitful. So ibig sabihin, lagi siya nagsisinungaling at saka lagi niyang niloloko o pinaglalaroan ba yung mga nasa paligid niya. At ang isa sa kanyang mga ability o kapangyarihan ay yung nagagawa niya nga na magpalit ng anyo. So eto nga, kaya niya mag-transform into sa pagiging hayop o di naman kaya sa kung ano mang itsura na nais niyang gawin o kopyahin. So ito, yung isa sa mga ability na kayang gawin ni Loki, yung pagpapalit ng anyo o shape-shifting. At now, ang pangalawa naman na possible na pwedeng kapangyarihan nga na nakuha nga neto ni Loki ay eto na nga yan, DF Power number 2, Illusions. At so now, etong si Loki ng Norse mythology ay bukod sa kanyang kapangyarihan o ability na kaya niya nga magpapalit-palit ng itsura o ng anyo ganyan, ay kaya niya rin na mag-create ng illusions. At so kaya naman, kung etong si Loki ng Elbaf natin ay dito nakabase sa Loki na Norse mythology, ay possible na ganyan rin yung ability na nakuha niya. Pwede rin siya na mag-create ng illusions. At etong dalawang ability na to ni Loki, yung kaya niya nga na magpapalit-palit ng itsura at saka ng anyo at yung mag-create pa ng illusions, sa tingin ko, perfect na perfect talaga yan para sa karakter ng isang trickster god. So eto kasi yung ginagamit saka yung ginagawa ni Loki para manipulahin niya yung paligid niya at saka yung sitwasyon nang sa ganun ay maging pabor sa kanya yung mga kaganapan na nangyayari. But anyways, ay eto yung pangalawang kapangyarihan na pwedeng na-acquire neto ni Loki ng Elbaf natin. At may pangatlo pa dyan. At eto na nga yan, yung sa pangatlong possible na kapangyarihang nakuha niya, yung creating fire. So bakit fire? So alam naman natin na ang apoy usually ay associated yan sa distraction o di naman kaya sa chaos o kaguluhan ganyan. At marami sa mga scholars natin naniniwala na hindi lang basta trickster god etong si Loki, kung hindi, isa nga rin siyang fire god o god of fire. Dahil yan sa kanyang character na lagi nga raw siya nagkukos ng distraction at saka nga ng kaguluhan dyan sa paligid niya. At so, kung etong si Loki nga ng Elbaf ay dito nakabase sa Loki ng Norse mythology, ay hindi kaya baka possible na yun sa ginawa nga netong pagpatay ni Loki ng Elbaf dun sa kanyang tatay ay ayan yung maging cause ng distraction at saka ng kaguluhan dyan na sa may Elbaf. So parang katulad dito sa sinasabi ng mga scholars na etong si Loki ng Norse mythology, siya nga yung nagkukos ng distraction saka nga nung kaguluhan dyan rin sa paligid niya. Pero maliban pa rito ay speaking sa ginawang pagpatay ni Loki ng Elbaf dyan nga sa kanyang tatay, ay alam nyo ba na etong si Loki ng Norse mythology, siya rin yung naging dahilan naman ng kamatayan nito ng God of Light and Purity na si Balder. At dahil dyan ay binound rin o tinali etong si Loki ng Norse mythology dyan sa bato. So parang katulad sa nangyari nga kay Loki ng sa Elbaf. Pero yun lang pagkakaiba, si Loki ng Elbaf sa may puno siya tinali Dito, etong si Norse mythology si Loki ng Norse mythology sa bato siya tinali.
Pero may isa pa, so para lang tayo nagsijismis dito. Pero eto nga, yung isa pang nangyari dito kay Loki ay alam nyo ba na talagang binound yan sa may puno at ang may gawa niyan ay etong mga ibang Diyos pa. So dito sabi nga ni Loki ang nangyari, turn up siya dyan ng ibang god sa loob ng puno na yan. At nangyari yan sa Yggdrasil tree, sa ibang realm na ng Yggdrasil tree. Kasi diba ay alam natin yung Yggdrasil tree, world tree yan eh. Tapos may siyam na mundo sa loob ng Yggdrasil tree na nga na yan. So ito, nangyari, itong pagkakabound o pagkakatrap nung ibang Diyos dyan kay Loki sa puno na yan, sa may Asgard realm naman yan. So ito talaga, parehas na parehas dun sa nangyari kay Loki ng Elbaf natin. So kaya nga sinasabi ng iba, ay baka nga ito, yung reference ba ni Oda sa pagkakalikha niya doon sa eksena ni Loki. So parang parang pinaghahalo-halo ni Oda ito nga mga nangyayari dito kay Loki dyan sa kaganapan sa Elbaf. Pero maliban pa nga rito, ay balik tayo dito sa ability ni Loki. So dito kasi sa may Marvel ay minsan ngang gumawa ng illusion etong si Loki at ayan, gumawa siya ng kamukha nito ni Thor at nilin lang yan, trinik niya etong si Thor dyan. So kaya kasi sinasabi na hindi kaya etong si Loki naman ng Elbaf ay ganyan rin yung gawin. Gumawa siya ng illusion ng kung sino man at for example, eto nga yung si Loki ay si Luffy tapos gamitin niya yan para lokohin din yung iba. At since na etong si Loki nga ay may kakayanan para magbago-bago o magpalit-palit na itsura, kaya possible nito na once na makita niya etong si Sun God Nika ay baka kopyahin niya rin yung anyo niyan. Pero yun nga guys, ay paalala lang na eto ay assuming lang naman kung etong si Loki ng Elbaf natin ay yung pinagbasihan niyang karakter ay si Loki ng Norse mythology. At kung ganyan nga yung ginawa ni Oda ay eto nga yung mga possible na pwedeng na-acquire niya dyan sa Devil Fruit na nakuha niya o kinuha niya. So una nga dyan, itong shape-shifting, itong paggawa ng illusions at pati na rin yung pag-create ng fire. So kaya ang tanong, ano kaya mangyayari sa pagtatagpo nga nito ni Luffy at saka nga nito ni Loki? At saka isa pa, sino kaya yung nag-chain kay Loki dun sa puno? But then, ay pagkatapos nga niya, is yan guys. So hanggang dito lang muna itong video natin. At ayan, ay ulit para nga sa mga naghahanap sa inyo at trip na manga series, itong si Hunter natin, ayan, ay sinisimulan ko na po yan dun sa Facebook page natin. At kung trip ninyo, ay pakicheck na lang si description at saka si comment section. So nandiyan po yung link ng Facebook page natin. So yun guys, so pakifollow na lang yan. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So kung natripan nyo ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.